Okay, good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Thank you so much. God bless you. Or we are now officially 7,732 subscribers. Konti na lang guys. Mag-ano na tayo, 7,800. Konti na lang, mag-8,000 subscribers na tayo. Thank you so much. Keep on sharing, keep on subscribing, and of course, keep on helping this channel. Thank you so much guys. God bless you all, and I'm very grateful to you, all of you. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon ay yung kay Baste Duterte at saka kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Si Baste Duterte ay isang mayor ng Davao City, no? Siya po ay humalili kay Vice President Sara Duterte nung mayor pa siya, no? Noong 2022, nung tumakbo bilang Vice President, tumakbo siyang mayor, naging Vice Mayor din po yan ng Davao City. Anak po yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ngayon, kamakailan lang ay talaga namang binapatikos niya si Pangulong Bongbong Marcos, no? Marami po siyang sinasabi na tungkol sa ibang no. Biglang ngayon sinasabi ni Baste Duterte, Mayor Baste Duterte, na gusto niya ay talagang tapusin na ang mga pag-aaway ng mga Duterte at ng mga Marcoses. Okay? Ayan, no? So sabi niya, talagang tumawag siya sa madlang people na talagang tapusin na, no, ang hidwaan ng pamilya Duterte at pamilya Marcoses, no. Ngayon, 4 months ago, sinabi niya in public na gusto niyang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos, no? Dahil nga ganun, no? Ngayon, talagang nag-press conference noong May 26, no? Following the cancellation of yung hakbang na maisog rally in Tacloban City. Alam nyo, ang dami pong rallies dapat supposedly ng maisog ng Duterte camp na naka-cancel. Marami po yan sa Bulacan, sa Mindanao, sa Tacloban, no? So, sabi ni Duterte, no, it would be better if the unit team, which is represented by the President and Vice President, remains intact. Naku po, ang dami-dami mong sinasabi na kung kesyo ganito, no? Bigla ngayon, titiklop ka rin pala kay Pangulong Bongbong Marcos, no? So sabi niya, gusto na daw niya tapusin, no? Mas maganda sana kung nandyan ang unit team. Ang unit team po ay isang team, no? Isang slogan nung mga nakaraang panahon, especially nung election at saka nung yung election period at before that ay talaga naman nagsama ang dalawang pamilya, Duterte at Marcos at Duterte, at binansagan nila itong unit team, no? Sabi niya, no, talagang mas maganda daw kung may peace instead na conflict, no, para sa lahat, para sa ating bansa, sabi niya. Ngayon, naku po, nung mga nakarang mura pa kayo ng mura, nagsasalita pa kayo ng pangag, adik, tamad, etc. Ngayon, ganun din pala, no? So sabi niya, but he clarified that his appeal for peace is personal, no? At hindi ito nire-representa ng views of the other family. For example, si Pulong Duterte, si Sara Duterte, si Rodrigo Roa Duterte, siya lang yon, no? So hindi daw niya alam kung ang tatay niya ay same din, hindi daw niya alam kung same din ang kay Pulong Duterte, hindi rin niya alam kung yun din ang gusto ni Sara Duterte. Pero most likely, ayan naman ang gusto ni Sara Duterte. Ayan, last January, sabi ni Duterte, ito si Baste Duterte, na mayor ng Davao City, na gusto niya mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi niya ma-prioritize ang pagmamahal sa bansa. Naku po, sino ba nagmamahal sa bansa? Ikaw ba, Mayor Baste Duterte? Ay, tignan po natin. Manalamin po tayo, no? So sabi niya, no, sa forum na yon ay sa Bagong Pilipinas campaign ay talagang pinagre-resign niya si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, napakahirap po naman talaga, in reality, napakahirap naman po talaga na kalaban ng isang presidente ng Pilipinas. Ayan po rin ang sinabi ni dating gobernador Chavit Singson, no, nung kinalaban niya si Pangulong Erap Estrada. Anyhow, nagtagumpay naman siya doon, napatalsik naman si Pangulong
Erap Estrada sa mga panahon ngayon. Okay po, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.